Mga kabombo, makakasama ho natin ang dati pong nagsilbi bilang Mahistrado ng Korte Suprema, dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Magandang araw ho, magandang tanghali po sa inyo, Justice. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Justice. Magandang tanghali sa mga tagakinig natin. Si Bombo Genesis at Bombo Jai po ito, Justice. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide, sa ating 32 stations nationwide. Kamusta ho kayo sa ngayon? Kamusta ho yung pinaghahandaan ho ba ninyo? Yung pong posibleng matuloy na debate in between you sa kay Senator Marcoleta, Justice? May sagot na si Senator Marcoleta. Gusto niya walang topic, gusto niya freewheeling, no? Freewheeling debate. Hindi naman pwede maging freewheeling ang debate. Dapat may topic. Kung gusto niya, we will have several debates. Unahin natin and we'll be specific on the topic para there is a discipline in the debate. Kasi kung kahit ano, under the sun, parang nag-filibuster lang tayo, no? So, yung sagot niya sa akin na papayag siya pag walang topic, freewheeling debate, mukhang mahirap yan. Suggestion ko, we keep the topic and then we go to the next topic on a separate debate para we can cover everything. So kung sakali, ang unang topic would be yung suggestion po ninyo, yung meron bang West Philippine Sea, at kung meron, yung mga feature doon, bahagi ng Kalayaan Group of Islands ay bahagi ng West Philippine Sea. Yun pa rin po ang una. Dahil yan ang pinaka-importante kasi sabi ni Senator Marcoleta, walang West Philippine Sea. Haka-haka lang yan. So, yan ang foundational topic. So, let's discuss that. Let's debate on that. And then we can go to the next round and another topic. Hanggang matapos natin. Hindi pwede yung halo-halo. There has to be some discipline in the debate. What could be the topic sa next round kung sakali, Justice? Well, we can discuss what is the next topic. Kung ano yung gusto niya, mag-iusap kami. Okay. Pabor ho kayo na halimbawa abutin po ito ng ilang buwan kasi sabi nga ninyo series of debates kung sakasakali. Yes, as long as we have specific topics, hindi pwede yung freewheeling. Wala tayong mapuntahan dyan. Dapat specific para we can concentrate. At saka it will educate the public, no? Sa ngayon po, tumawag na ho ba sa inyo ang kampo ni Senator Marcoleta? May wino kung mayroon na po kayong napagkasunduan o pag-uusap, initial pag-uusap, Justice? Wala naman dahil nag-reply lang siya doon sa kanyang post, no? Opo. And naniniwala pa rin po kayo na magiging produktibo ho ito sa kabila po ng, ang sabi ho kasi halimbawa ni Commodore Tariela is hindi dapat pinagdedebatehan ang tungkol sa West Philippine Sea, Justice? Well, ito informative ito kasi sabi niya walang West Philippine Sea. O sige, panindigan mo yan. I will tell you that there is a West Philippine Sea. Yun muna, dahil we're talking about the West Philippine Sea. Pag walang West Philippine Sea, di tapos ng usapan. So, mag-umpisa tayo sa basic. Is there such a thing as West Philippine Sea under the law? Doon po sa mga nauna naming post, Justice, about doon sa nauna ho ninyong pahayag, parang marami ho sa mga Pilipino ang talagang sumusuporta ho doon sa inyo, nung sinagot ho ninyo or tinanggap yung kanyang hamon. So kung sakasakali, ang sabi rin po kasi ng alkalde po ng Kalayaan Group of Islands ay pwede silang mag-host doon sa debate nito. Kung sakali, payag ho kayo na doon po isagawa kung sakali? Payag ako. We will hold it sa Kalayaan, sa Pag-asa Island. Pwede rin. Wow. Magandang abangan po ito. Bombo Jai, ang ating katandem si Bombo Jai, may mga katanungan din, Bombo Jai. Okay, Justice, in terms of international law naman, paano po dito nadi-differ yung territorial disputes sa maritime rights? Kasi nagiging confusing na po siya sa pandinig ng ating mga listeners and viewers, no? Especially considering yung rulings like yung Hague Tribunal's recognition of maritime entitlements. Ano po yung take nyo dito, attorney? Yung maritime dispute, ang issue dyan, whether geologic feature, whether a rock above water tide is entitled to 12 nautical miles or up to 200 nautical miles, at who
yun. Yun lang. As to the honors, that's maritime dispute. No? As to who has sovereignty over that rock or that feature above water at high tide, that is not the issue. Ang issue lang, hanggang saan yung maritime zone ng geologic feature. That's maritime. Yung territorial, sino yung may-ari ng bato na yan above water at high tide? Yun ang difference. Ano sa tingin niyo, Justice, bakit hindi maintindihan ni Senator Rodante Marcoleta ito, no, yung usapin dito pagdating sa West Philippine Sea and yung difference nga dito sa Kalayaan Island Group? Hindi ko malaman kung bakit hindi niya maintindihan kasi nasa isip niya yan, no? So, kailangan ipaliwanag niya sa taong bayan kung bakit sinasabi niya walang West Philippine Sea. At saka bakit sinasabi niya na wala tayong right doon sa isla na outside the 200 nautical mile EEZ, no? Dapat ipaliwanag niya. Hindi ko alam kung ano yung rason niya eh. Upon assessing, no, sa mga sagutan ni Senator Rodante Marcoleta, do you believe that dismissing these legal and territorial claims from the perspective ng nauupong senador ngayon could be seen as unpatriotic, at least in terms ng pag-protect ng ating national sovereignty, Justice? Yes, kasi when you are a senator or a public official, you take an oath, under oath, no, na you will defend the Constitution. Yung sinasabi mo na the Constitution says we must protect our exclusive economic zone. Dapat sundin niya yon. Pag sinasabi niya na wala pang mga coordinates kaya hindi natin maprotektahan, mali yun. Hindi naman kailangan ng coordinates sa dulo ng exclusive economic zone. Ang kailangan lang coordinates ng archipelagic baseline. Meron na tayo niyan. Pinasaya ng Congress when he was a member of party list member of the House. Okay. Thank you so much, Justice. Sa huli, paano dapat tingnan ng mga ordinaryong Pilipino ang pangangalaga sa West Philippine Sea? Ano po yung inaasahan ninyo na dapat maintindihan po ng publiko, Justice? Well, yung mga basic, no, na ano yung included sa West Philippine Sea, basic yon. Kaya yun ang topic na linigay ko. Ano yung included sa West Philippine Sea? Ano ang do we have the requirement, have we complied with UNCLOS kung para magkaroon tayo ng exclusive economic zone? Yun yung mga basic lang. Meron ba talaga tayong exclusive economic zone? Meron tayo. Dahil may ruling ng Arbitral Tribunal, we have a full exclusive economic zone in the West Philippine Sea. Hindi mo na question yan. May ruling na eh. Okay. Bakit pa sasabihin mo na wala tayo, hindi pa sigurado kasi walang Sinabi na meron tayo eh. Okay. Alright. Thank you so much, Justice. Bombo Jen? Okay. Justice, balikan ko lamang yung nababanggit niyo kanina, nangako si Senator Marcoleta na protektahan ng saligang batas. Kung, let's say, etong statement ni Senator Marcoleta ay binigkas or ibinahagi ng isang impeachable official, pwede itong sabihin na impeachable offense kung sakasakali? Hindi naman siya impeachable official eh. Pero kung sakali pong kung sakaling isang impeachable official yung nabanggit po ng ganito na i-give up natin ng Kalayaan Island Group, yung official na yan kung sakali pwedeng ma-impeach based on this statement lamang. Well, yung that's speculative. Hindi natin masabi. Wala namang nagsasabi niyan eh. And I don't think Filipino in his right mind will say that. Okay. The last time na kayo po amin nakausap, Justice, may nababanggit kayo doon sa prinsipyo ng effective control, doon sa Pag-asa Islands, which is parts of which ay labas na doon sa exclusive economic zone ho natin. Ang pinapanindigan ni Senator Marcoleta is that yung mga isla kasi doon ay labas na ng ating exclusive economic zone, kaya dapat i-give up na ho natin. So, siguro kuha kami ng kaunting perspective. Ano ba yung sinasabi ho ninyo dati na prinsipyo ng effective control, Justice?
yung kasi yun ang mali niya. Akala niya pag wala na sa exclusive economic zone natin, hindi na tayo pwede magkaroon ng sovereignty over that island dahil wala. It has nothing to do. Iba yung exclusive economic zone, iba yung sovereignty over islands. Opo. Meron ng napaka-basic yan eh. Kahit na first year law student, naiintindihan yan eh. Pag may exclusive, kasi maritime zone, yan, that's under UNCLOS. Yung sovereignty over islands, that's under general principles of international law. Wag mo ipaghalo yan. Okay. Justice, one last point para ho sa mga kababayan po natin na naroon po sa may Kalayaan Group of Islands. May nakikita ho ba kayo na silver lining after po nitong controversial statement ni Senator Marcoleta? Justice? Yeah, well, dapat nga klaruhin, pag-usapan kung sino ang tama, no? Para maintindihan ng taong bayan kung ano talaga ang totoo, what is legally right, at saka anong dapat ang paniwalaan natin. Okay. Thank you so much, Justice, for joining us sa Bombo Radio Thank Philippines. you. Opo. Any Okay. message, final message po sa mga listeners natin, Justice? Dahil everybody wants to talk about the West Philippine Sea, we should have an understanding of the basic issues. Yung basic issue, yung West Philippine Sea, meron ba tayong West Philippine Sea legally? Nasa batas yan eh. Nakalagay doon eh. West Philippine Sea refers to. No? May definition eh. And si Marcoleta was a member of Congress when that law was passed. So you cannot claim na hindi ko alam yan. Member siya ng Congress at that time eh. So dapat malaman ng lahat, lalo na yung mga lawmakers natin, dapat malaman nila na ano yung mga batas na pinapasa nila. Thank you. Sorry, Justice, ihabol ko lamang so kung sakali, pwede ba natin gamitin ito as a basis ng ethical complaint against kay Senator Marcoleta, yung kanyang statement na to? Well, I'm not interested in filing a complaint. I'm interested in clarifying it to the Filipino people. Mas importante yun eh. Sige. Thank you so much again for joining us, Justice Carpio. Okay. Ingat-ingat po kayo, sir. Okay, bye. Ang dati pong nagsilbing mahistrado, dating Supreme Court Associate Justice, mga kabombo, si Justice Antonio Carpio. Kaugnay pa rin po yan sa pagtanggap po niya doon sa hamon ni Senator Rodante Marcoleta na magkaroon po ng debate. And pabor din po si Justice Carpio na isagawa yung debate doon sa may Kalayaan Island Group. Ang sabi ho kasi ng alkalde po ng naturang grupo ho ng mga isla ay pwede ho silang mag-sponsor o pwede po doon isagawa ang naturang debate. So, tinatanggap na po ni Justice Antonio Carpio, and I believe una ho tayo sa Bombo Radio Philippines, napapagbalita ho nito, tinatanggap po ni Justice Carpio na doon isagawa ang debate kung sakasakali. Pero ito ho'y isasagawa sa mga serye ng debate, hindi lamang minsanan, para matalakay ang lahat ng punto tulad ng kagustuhan ni Senator Rodante Marcoleta. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.